Hello everybody! Eto na naman ako sa Rene Salud Philippines. At I'm so thankful talaga. I'm super thankful dahil maraming naka-appreciate doon sa Mother Meets Mama Part 2. Siyempre, with my very best friend na si Ricky Reyes. Alam niyo, marami nag-request na gawin regular talk show ito with Mother Ricky. Mag-collab kami. Pero ang problema nito, busy din naman siya. Busy ako, kaya minsan hindi kami nagtatagpo ng mga schedules. At saka, ang nagbabalak din ang mother ko na gumawa din ng sarili niyang video, ng sarili niyang vlog. So, baka hindi kami magkasama lagi, pero may plano kami na every 2 months, magkasama kami, magdaldala kami, para yung fresh naman yung kanyang experience, fresh ang kanyang mga chismis, fresh din yung aking mga sasabihin. At, syempre, napakasaya ko pagka lagi kami nagtitaping, dahil, alam nyo, hindi lang yung babae, hindi lang nagpapakain, at sobrang generous. Kung magbigay yun, every time meron taping kami, alay, katulad nito. Pero ito pala, ito bigay ni Nardi Presa. Ito naman, bigay ng isang friend ko, si Boyet Pajardo. Ang yaman na ng baklang ito, believe me. Dahil sa RTW, at ngayon, nagpapagawa na ng katakot-takot ng bahay. Siya ngayon ang contractor. Kaya yun ang mga kakaibiganin ninyo. Ganun kababait, ganun kayayaman. At saka alam ba ninyo, pareho kaming host ni Butch Francisco dito sa PH Time. Kaunting trivia. Dito nila ako nakilala. Kilala ko na sila nung araw pa, syempre. Isang ginagalawa naming mundo noon. At nung mag-guest ako sa kanila, para atang na-enjoy sila sa akin dahil ang taas ng rating nung mag-guest ako. So, kinausap nila ako kung gusto ko daw na magkameron ng sariling vlog. Siyempre, gusto ko yun, no? Hindi na ako mahihirapan mag-isip. At saka, ano ba, malay ko naman sa mga technicals. Siyempre, agad ako. Ngayon, biglang nag-isip sila. Mag-collab kami ngayon ni Butch. Si Butch, siyempre, ang kanyang specialty siyempre, mga artista at saka mga nangyayari sa showbiz. Ako naman, siyempre, i-share ko sa inyo fashion at saka beauty pageant. At I'm sure, marami kayong matututunan, malalaman at higit sa lahat, maraming papasok sa inyong isip kung ano ba talaga ang nangyayari sa daigdig ng beauty contest at ng fashion. Kaya, asahan ninyo yan. Nabibigyan namin kayo ng napakasayang event, napakasayang vlog. Kaya, tandaan nyo yun, ha? Kami ni Butch Francisco, magkakameron ng collab. Alam niyo, ang Miss Philippines Universe has just started. I'm sure alam naman nyo yun. At napakarami ng candidates sila. Ang alam ko noon, 70. Then, yung last balita ko, naging 69 na. Sama naman ang number 69. You know what I mean? Pero, may mga nagba-back out daw Pero, sana wag na mag-back out. Ang tanong ko ngayon, kasi dito, bago ka pumasok, kinakailangan magbayad ka ng franchise or somebody with a franchise who is a franchise holder, siya lang ang pwedeng magpasok sa iyo sa contest. Ang bawat isang franchise, ang balita ko lang ito, don't quote me, pero 500,000 daw for every town or for every city or whatever. Imagine mo yung 500,000 na yon, i-multiply mo ng 69, ilang milyon yun, hindi naman bilyon, milyon. Sobra naman ang yaman ng organizer ng Miss Philippines Universe. Pero, ang sabi nila, mahal din daw naman pala ang bayad nila sa franchise ng Miss Universe org sa abroad.
Alam naman niyo yung bading na Thailander. Businesswoman yon. Nako, hindi ka pwedeng tumawa doon. Kaya, I'm sure, mahal din yon. So, yun nga ang tanong ko, what will happen to the franchise nung mga nag-back out? I-refund ba yon or hindi? Sila lang ang makakasagot doon at aalamin ko para sa inyo. Okay, eto na. Alam ba ninyo kung ano ito? Ang mahiwagang baul. O dito sa mahiwagang baul na ito, nakalagay ang 10 pangalan ng standouts ng Miss Philippines Universe. At bubuksan ko ito, bubunot ako, at may pangalan dito yung 5 newbies na stand out at 5 veterans na stand out. At bawat isang pangalan mabubunot, bibigyan ko ng kaunti lang naman na assessment at syempre kaunting comment. At kayo rin kasama ko kayo dito dahil gusto ko rin na pumili rin kayo ng inyong top 5. At kasi doon sa top 5 na yon, sa susunod kong vlog, doon tayo magpo-focus at syempre kasama ko na kayo doon. Pero sandali lang walang pikunan ito ano lang ito, laro-laro lang ito. Syempre umpisa pa lang naman ito ng contest, hindi pa naman tayo nakakasiguro talaga kung anong magiging performance sa mga babaeng ito. So itong mga standouts naman ito yung initial presentation pa lamang nila. Kailangan maging consistent sila dito para kasama sila sa mahiwagang baul ito forever. So, umpisa na natin Ito na, ang first standout. Dito muna tayo sa medyo may na ito. Experience na, super experience na. Number 1, from Quezon Province, si Atisa Manalo. Well, I know her very well. Kasi si Atisa, ang last time na nag-alaga sa kanya noon, yung pamangkin ko si Atty. JB Salud. At nung manalo siya noon, nung last time sa Miss Philippines Universe, ang pinili niya na kung saan siya, kasi pinapipili sila noon kung saan sila lang gustong pumunta. Gusto nila pumunta yung contest sa Vietnam. Pero ang problema noon, di ba, nasira ang stage, nagiba ang stage. So, meron siya ng pilay or whatever, masakit ang katawan. So, parang hindi na siya na masyado naging participatory maigi doon. Parang, ang balita ko, ang chismis, parang naging antipatika na siya doon kasi nag-say siya ng mga remarks against the organizers. Kaya, ang moral lesson of the story is, regardless how beautiful you are, kapag kinalaban mo ang organizer ng contest, huwag ka nang umasa na mananalo ka. Okay? So, yan ang aking masasabi kay Atisa. Pero kung ganda at ganda, mistisa siya, alam mo yung typical mistisa ng mga taga-Quezon, ganun ang look nila Yung, hindi ko masabi ko anong klase mistisa, pero mistisa siya. That's all ang masasabi ko. Magandang mistisa. Ito na yung susunod. Punta naman tayo sa mga bagets. Ito yung mga bagong sabak dito sa contest na national. Si Tara Goldman ng Bohol. Hindi ko masyado kita ang mukha nito, pero sa picture nakita ko na siya. Maganda, mistisa rin. Matangkad. Pero I cannot say anything about her. Basta maganda siya. That's all. Hanggang doon na lang siya muna. Sa susunod ko na lamang siya pag-aaralan kung ano talaga masasabi ko tungkol sa kanya. Ito na sa mga bonggang-bongga naman. Katrina Legado ng Taguig. Si Katrina, masasabi ko ang laki ng improvement. I could attest to that dahil alaga ko siya. Hindi naman ako, hindi ako bias, pero napansin ko yung pagbabago niya Pati yung kanyang stylist,
ang laki ng pagbabago, ang ganda ng makeup sa kanya, yung sinuggest ko sa kanila na ganun lang ang look, yung mukhang Reyna, wag mukhang showbiz, at ang mga damit niya pang elegante na mukhang mayaman, mukhang mabango, mukhang magandang representative ng Philippines abroad. Yon, si Katrina, ang problema ko lamang to, sana, wag na lang mag-isip ng kung ano-ano sa question and answer. Okay? Eto na. Susunod. Sasha Lacuna ng Tarlac. Uy, maganda pangalan na. Hindi ko rin siya masyadong kilala pa. Hindi ko pa siya na-meet. Kaya hindi ako makarelate eh. Hindi ako makapagsabi ng tungkol sa kanya. Pero siyempre, pag sinabi mga taga-Tarlac, madalas ako dyan mag-judge ng beauty contest eh. Magaganda ang mga taga-Tarlac, kasamahan niya ng mga taga-Pampanga. Yung mga mold nila, mga beauty queens na mold. Palibhasa sila, malapit sa mga American bases. Siyempre, naging ang intermarriages dyan ng mga foreigners sa Pilipina, malakas. So, I'm sure maganda itong batang ito. Maganda ito. Eto na, ang aking third. Iliana Aduana, Siniluan Laguna. Naku, ining! Ibang klase babae ito, ang waistline ata nito. Parang bitukan na lamang ang inipit. Si Iliana, kilala ko ito, bata pa ito. Nung araw kasi tinuruan ito ni Pati Bitita eh. Nagturuan siya ng modeling. Alam ko si Ilana nag-aral sa trumpets. Nung bata, ang sweet nito. Matangkad na. Kita mo na yung ganda. Ginawa ko agad siyang bride doon sa aking fashion show. Biglang nawala. Nawala na sa paningin ko, nawala sa paligid ko. So, hindi ko siya nakukuha sa mga fashion show ko. Nakita ko na lamang, iba na ang mukha. Sumali na siya sa Miss Earth. Tapos nanalo naman siya. So, ibang Ilana na ito ngayon kaysa nung si Ilana na kilala ko siya nung araw, nung bata pa siya. Pero kita ko na yung angking kagandahan niya, bata pa siya. Well, maganda, saka intelligent ito. Nga lamang, tama na yung mga highfalutin na pagsasalita. Hindi nakaka-impress siya sa audience, no? Kasi hindi rin naman naiintindihan ng Pilipino kung kung nagsasalita ka ng mga highfalutin words. Magaling yung comprehensible, yung madaling tumatak at maisip ng mga audience mo kung ano sinasabi mo. So, again, ito, sexy ito. Ang comment ko dito, sexy. Ito na yung susunod sa mga newbies. Gabriela Carballo. Again, taga Cebu ito. Well, alam naman natin na mga taga lumalaban, ng mga talaga competitive, mga taga Cebu, yung mga mananalo sa Cebu. Dahil talaga sa Cebu, karir na talaga doon ang mga beauty contest. I could say to that because hindi lang twice ako nag-judge doon. Maraming best na ako doon. At every time I judge sa beauty contest diyan sa Cebu, kita mo talaga kung ano yung mga naglalaban-laban doon ng mga kagandahan. Ang gaganda nila. Pero si Gabriela, hindi ko pa siya kilala. Kaya nga, halimbawa, napili natin siya sa top 5 natin, pag-aaralan ko talaga kung sino siya, kung anong ganda niya, kung ano ang kanyang paglalaban. Malalaman ko din ito. At magre-research ako. Oo. Saka aalamin ko rin ito kung may utak, may salita. Alam naman ninyo, napakahalaga yon. So, Gabriela Carballo, I am going to make a research on you. And now, eto pa ang susunod.
Teresita Esin, Win Marcas, Muntinlupa. Ay, magkaibigan na kami nito, ha? Hindi ka, nung araw, nagtampuhan lamang kami noon dahil nagbigay ako ng comment tungkol sa kanya noon. Kasi naman, sumali naman siya, ang bata-bata, ang liit-liit pa niya doon. So, nung tinanong ako kung mananalo, sabi ko, syempre hindi. Dahil nasa huli na Tapos, pero kung intelligence at saka pagsasalita, pag-uusapan, okay siya dahil artista, magaling ang delivery niya, maganda siya mag-project. Alam mo mga artista, kahit hindi ka kagadahan, pero pag nag-project ka, gumaganda ka. So, noon talaga, kaya ako na sinabi yon. Pero ngayon, ano siya, kasi palibhasa, na-develop na yung katawan niya. Naging super skinny siya na naka-shape. Ang katawan, nagkameron na siya ng illusion of height. Kahit hindi siya matangkad, may illusion siya matangkad siya. Pwede na lumaban yan, ha? Oo. Tapos, isa pa, take note, ha? Ang GMA, ang station. Wala akong sinabi, ha? Wala akong ibig sabihin doon. Basta at home siya sa GMA, malaking bagay yon. Kapag at home ka sa mga katrabaho mo, nakakatulong yun ng confidence. Kaya, laban din yan. Laban din si Win-Win, I'm sure. But anyway, pipili kayo, ha? Yung hindi porket ganun sinabi ko, pipiliin nyo siya. Hindi ganon kung anong nasa isip nyo. What you think is right, yun ang inyong sabihin. Eto, susunod. Taga Baguio, si Gwen Soriano. Si Gwen, kasi hindi naman ako nag-judge sa kanila sa Baguio, kaya hindi ko alam ito Pero, huwag ka mag-alala, Gwen. Aalamin ko ang buhay mo. Aalamin ko kung ano ang mga high points mo. Alamin ko kung bakit ka naging Miss Baguio. At higit sa lahat, mag-usap tayo para malaman ko kung ano ang laman ng isip mo, ng iyong brains. If you have the gray matter between your ears. At syempre, tingnan natin ang pagiging articulate mo, tingnan natin ang iyong wit, at tingnan natin kung paano ka makipag-usap sa audience mo. Kaya, Gwen, ha? Wait for me. Magkikita tayo. Anong malay mo, baka kuhanin kitang model. Marami akong show sa abroad. Kaya, halos lahat nga ng mga tao, alam mga babae na nakikita ko sa beauty contest, nabigyan ko na sila ng pagkakataon na makapag-tour around the world through my fashion shows. Anong malay mo, baka join ka rin. Oo. Kasi yung last time, yung Miss Baguio mo, ang ganda-ganda, ha? Hindi ko alam kung pinalitan mo yun, pero yung last time, ang ganda-ganda rin ng Miss Baguio na yun. Gusto ko rin sana manalo yun. Eto na. Si Chelsea Fernandez ng Sultan Kudarat. Alam ko ito, nanalo na ito sa Binibining Pilipinas, Titleist na ito. Although, wala akong interaction sa kanya ng matagal. In passing lang kami nakita, hindi kami naging ganun ka-close. Pero from a distance, nakikita ko siya, typical beauty queen. Ang kanyang ganda, palaban, saka magaling lumakad, magandang damitan, ganda ng katawan. At saka, nung last time narinig ko naman siya, maganda naman ang sagot niya sa question and answer. Pero alam mo, itong contest na ito, iba doon sa contest na kanyang sinalihan. Maaari noon na nasagot niya ng mahusay, hindi ka siya ninervyos. Ang huwag lang mangyayari, ninervyusin siya dito sa susunod na contest at baka mas mahirap ang tanong dito, baka doon pumalya siya. Kaya, well, we can never tell. Alam mo naman ang destiny ng tao. Kaya, Chelsea, galingan mo para ikaw ang susunod na Chelsea na winner ng Miss Philippines Universe. May pagkamistisa ito si Chelsea So, kontra siya ng Chelsea na last year. Si Chelsea manalo. Pero ito namang isa, Fernandez, ito yung sa manalo.
At ito na yung huli. Sana you will agree with me. Oh my God! Si Eloisa Jaud. Of course, hindi ko mai-deny na hindi ko anak-anakan ito. Bata pa ito no, nag-model na siya sa akin. At nakasama ko na siya ng so many times sa iba't ibang panig ng mundo. Ang una kong pinagdalan sa kanya no, sa New York, na naloka siya, syempre, from the province to New York, nagkameron siya ng parang na-appalled, parang na-shock, nagkameron ng culture shock. Pero, after that, naging na siya, nag-iba yung kanyang aura. Nagkameron na siya ng confidence. Kasi, kahit anong araw pa, when I was fielding in these winners noon sa beauty contest, ang unang-una ko talagang ginagawa sa kanila, if given an opportunity, maisama ko sila sa mga fashion shows abroad kasi napakalaki na educational way ang isang tao na para para malaman niya kung ano ang nangyayari sa ibang panig ng mundo at saka makipag-interact with different kinds of people is through travel. At dito sa fashion show na ito, marami mga experiences sila na encounter. Like, syempre, pag fashion show ka, guest ka ng mga embassies. So, makakausap mo yung mga ambassadors, makakausap mo yung mga VIPs. So, from there, you learn something. May naririnig ka bagong new words, yung bagong kilos sa mga tao. At ito ang isa sa mga advantages ni Eloisa. Yung pagiging mahiyain niya noon, pagiging shyful, yung pagiging shy niya noong araw, ngayon, nung after the travels, yung sa Europe and etc., marami na siyang laman ng utak, marami na siyang encounter sa buhay, marami na siyang alam, kaya nagkameron na siya ngayon ng confidence na, ay, alam ko na yan, nagawa ko na yan, nakita ko na yan, malaking bagay yon. Kung ganda ang pag-uusapan, ang ganda talaga ng pinaghalong Indian blood. Pakistani ata siya eh. Yeah, Pakistani at saka Pilipinas syempre. Parang si Venus Ra, tingnan nyo, mga ganong tipo, ganong mold, ang gaganda nilang tingnan. Nandun pa rin yung Filipino color, andun kanilang mga features nila, pero ibang klase ang ganda nila. Nahaluan na ng Arabic beauty. Okay, naibigay ko na sa inyo yung 10 na sa paligid ko talagang maglalaban-laban. Kaya, ang gawin natin dito para meron tayong pag-uusapan next week na yung top 5 na ito, kayo ang pipili. Tapos i-calculate ko yon, then sasabihin ko sa inyo, ito yung 5. At syempre, di ba, pagka kayo ang nag-submit, so, bigay na din ninyo kung ano yung mga opinion ninyo, kung bakit nyo napili yon. And then from there, i-discuss natin yun. Ay, ang saya nito. Believe me. Ang ganda nito. Pero, doon sa mga nagmamaasim, alam mo, parang wala na naman masyado nagmamaasim ngayon dito. Simula nung medyo nagtaray ako, ang gaganda na naman comment. Naging mabait na sa akin talaga ang viewers. Kaya, doon sa mga nagmamaasim, tama na. Magkaibigan na tayo. Napatawad ko na kayo. Okay na yon. Hindi na kayo maasim. Sweet na kayo. I love you. Alam nyo, can I make a request, please? Magbigay naman kayo sa akin ng suggestion ng kung sino ang gusto talaga ninyo na marinig na mag-guest dito para pag-usapan ang buhay nila, para makasama ko sa mga chismisan, saka para pag-usapan namin ang mga kaibigan nila. Alam mo naman, sino ba masarap pag-usapan? Di syempre yung wala. So, ngayon, mga naiisip ko, number 1, alam mo, believe ako dun eh. Kasi open game naman siya eh, kaya hindi nakakahiyang invite siya. Si Congressman Percy Sendanya. Yung bang pinagbantaan na
susuntukin ba o sasampalin ni Senator Bato? So, gusto ko siyang makausap kung ano yung mga, kung papaano ang reaksyon ng isang kabaro natin kapag pinagbabantaan ng mga ganyang klase ng mga tao. Saka isang best friend ko talaga, syempre may-ari ng front row, si R.S. Francisco. Ang saya-saya niyan. Palibhasa, very witty yan. Typical taga-UP, maraming madaldal, very open, very transparent. Lahat yan, wala yung pakialam. Kaya, yun mga taong gusto kong makausap dito sa daldalan dito sa vlog na ito. At syempre, isa parang gustong-gusto ko talaga, sana pagbigyan ako ni Gretchen Barreto. Kasi si Gretchen, naging magkasama kami noon sa Magkaribal Ang tagal din noon Tsaka naging mabait sa akin niya. During the pandemic, alam mo ba, na palagi may mga padalang mga groceries. At ang laman ng grocery, hindi sardinas, mga Telemundo, mga sosyal na mga palaman. Kaya, at saka ang bigas, hindi lang 1 kilo, 1 kaban. Kaya, sana si Gretchen, makakausap ko din. Siyempre si MMD, gusto ko rin makakausap. Although nag-usap na kami ni MMD one time sa party, okay lang. Kasi tuwan-tuwa sila pag sinasabi niya sa akin, Mama, napanood ka namin, pinanood namin na vlog mo. Sabi ko, huli ko mag-guest kayo. Tuwan-tuwa sila, gusto nila mag-guest talaga dito. Kaya kayo sabihin naman niyo sa akin, naman niyo ako, sabihan niyo ako na kung sino talaga ang mga gusto niyong ma-interview ko. Padala kayo ng mga pangalan. Ayan narinig ninyo kung sino yung mga pagpipilian natin at kailangan meron tayo ng top 5 na result Mga tutoy, mga ining, mga kumarikong marites, pero sosyal at higit sa lahat may class at may salapi. Huwag niyo kalimutan mag-like, share, and of course, mag-subscribe dito lang sa Rene Salud Philippines sa PH Time. What else can I say but I love you? Totoong-totoo, nanggaling sa puso ko. I love you talaga.